araw po sa ating lahat. Ako po si Rexy Anpangan at ngayon po ay aking kakapanayamin ang isang registered nurse mula po dito sa bayan ng Talavera na si Ginoong Brian James Turalba. Ginoong Turalba, magandang umaga po. Magandang umaga naman. So, ayun po, muli ako po si Rexy, isang mag-aaral ng Central Luzon State University na kumukuha ng kursong Development Communication. So, naatasan nga po kami na mag-interview sa isang eksperto dito sa ating lugar. So, bilang kayo po ay isang nurse na 7 taon na sa serbisyo, so kayo po ang aking napili. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo sa pagpapaunlak sa panayam na ito. Walang anuman. Kinagagal ako nga na ako yung napili mo bilang kapanayumin tungkol dyan sa bagay na yan. Okay, salamat po. Ano po ba ang gusto nyong itawag ko sa inyo para ma-address ko po kayo properly throughout the interview? Pwede na siguro yung Nurse Brian na lang. Okay po, Nurse Brian. So, ang una ko pong tanong ay, pwede nyo po ba kaming bigyan ng konting background kung paano po kayo napunta sa landas ng nursing? Paano nga ba? Ang naaalala ko nung bata pa lang ako, pangarap ko na talaga yung maging nurse. Opo. Kasi marami kaming hayop noon, marami kaming pusa, aso, Opo. ganyan. Naaalala ko pag kunyari may matamlay sa mga alaga namin, nagpapanggap ako na nurse. Kunyari, inaalagaan ko sila, ganyan. Opo. Tapos minsan, pinapainom ko pa yung, pag nakakita ko ng gamot, pinapainom ko pa sila ng gamot. Kasi feeling ko kasi nurse ako ganun. Opo. Kahit na hindi ko naman talaga alam kung para saan yung gamot na yon. So, ayun, nung nag-elementary ako, tapos nakagraduate ako ng elementary, tumutong ako ng high school, parang nabubuo yung pangarap ko talaga na maging nurse Opo. Kasi kahit sa mga simpleng mga settings na may mga pangyayari, parang nararamdaman ko na kailangan kong tumulong. Opo. Kasi nurse ako, ganyan. Hanggang sa gumraduate na nga ako ng high school. Tapos lalo akong, bukod pa dun sa pagnanais ko talaga na maging nurse, pinurso pa ako nung family ko at saka nung teacher ko nung high school na mag-take nga daw ako ng nursing kasi daw yung nursing daw parang sabi niya sa akin parang kanin daw na hindi mauubos na isinusubo sa mga tao, parang ganun. Kaya ayun, doon na nabuo yung loob ko, doon na pumasok sa isip ko na sige, magte-take ako ng nursing, ganyan. Saka dapat maging nurse talaga ako kasi nung bata pa ako, yun na talaga yung gusto ko Kaya ayun, dito ako napunta sa pagiging nurse. So, okay po. Alam naman po natin na halos lahat po tayo ay mayroon ng kaalaman tungkol sa trabaho ng mga nurse. So, sa inyo na po mismo manggaling, ano po ba ang nature ng trabaho nyo bilang isang nurse? Okay. Alam mo kasi, iba-iba kasi ang klase ng nurse. Opo. Meron tayong tinatawag na mga hospital nurse, yung mga nagtatrabaho sa ospital. Opo. Meron tayong tinatawag na private nurse, kung saan nagne-nurse sila na individual na tao. Opo. May mga company nurse tayong tinatawag na nagtatrabaho sa kumpanya. Opo. Tapos may mga tinatawag din tayong community health nurse, Opo. and etc. So ako, doon ako napunta sa community health nurse. So yun nga ang yung tawag sa amin, mga community health nurse. Kami yung i-deploy ng gobyerno dun sa mga far-flung areas o dun sa mga poorest of the poor families na nandun sa malalayong barangay. Opo. So kami, ang nature ng trabaho namin, unang-una more on paperworks kasi kami Opo. Kasi monthly, nag-update kami dun sa mga bata na nagpapabakuna. Opo. Ganyan. Tapos, dun sa mga bata na mga malnourished, underweight, ganyan. Lagi namin ina-update yung mga files nila kung may Opo. improvement pa dun sa health ng mga bata na to. Tapos, meron pa din kami dun sa mga babaeng buntis and then dun sa mga pasyente natin na merong mga TB o tuberculosis. Opo.
So, ayun. And then, nagjo-duty din kaming mga community health nurse sa mga RHU, yung tinatawag natin na Rural Health Unit. Okay po. Doon naman, may mga dumarating din ng mga pasyente, nagpapakonsulta, nagtatanong ng mga gamot sa mga ganitong sakit, ganyan. Tapos, nag-a-attend din kami ng deliveries pagka mayroong mga pasyente na mga anak. Ganyan. So, dito sa community health nurse, ganyan yung nature ng trabaho namin. Bilang isang community health nurse po, ano naman po ang pananaw o pilosopiya niyo sa buhay? Ako, simple lang ang filosofiya o pananaw ko bilang nurse. Opo. At yun yung alam mo kung paano pahalagahan ng buhay. Kasi pag sinabi mong alam mo kung paano pahalagahan ng buhay, parang sakop na nun lahat eh. Alam mo na nun kung paano mo irerespeto yung pasyente mo. Tapos, alam mo na din kung paano tratuhin sila ng tama. At lalong alam mo kung paano matutugunan yung mga pangangailangan na hinihingi nila mula sa aming mga nurse. Opo. So, ganun lang kasimple yung pananaw ko bilang nurse. So nabanggit nyo nga po kanina na bilang community health nurse ay dinideploy po kayo sa iba't ibang lugar dito sa Talavera, lalo na yung mga rural places. At nagjo-duty din po kayo sa mga rural health unit dito sa Talavera. So ano naman po ang pinaka-common na na-encounter ninyo? Ang mga common na na-encounter namin dito sa trabaho namin o sa Opo. pag-duty namin dun sa mga center, kung minsan may darating, halimbawa may darating ng mga pasyente, mga simple lang naman yung sakit na idinadaing. Opo. Halimbawa, sumasakit ang ulo, mataas ang BP, ganyan. Tapos, magbibigay lang kami ng mga gamot na pwede nilang inumin, ganyan. Kaya naman halimbawa, dumarating, hirap huminga, Opo. pagagamitin namin ng nebulizer, ganon. Tapos, minsan din, may mga darating na buntes, kabuanan na nila, ganyan. Mag-a-attend kami ng deliveries. Yun lang yung mga